Natalakay ang sitwasyon ng iba't ibang sektor sa Pilipinas sa ika-4 na State of the Nation address ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ngunit, nabigyan ba tayo ng Pangulo ng malinaw na adhikain para sa mga nalalabi pang mga taon ng administrasyon niya? Narito po ang isang special report ni John Riz Calata. DWIZ 2025 Year-End Report. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Posibleng isa ito sa pinakatumatak na katagang binitiwan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa kanyang ika-4 na State of the Nation address ngayong taon. Ngunit bukod sa pariralang, mahiya naman kayo. Ano pa nga ba ang mahahalagang puntong tinalakay ng Pangulo sa mahigit 1 oras at 10 minutong sona? Sa simula ng kanyang talumpati, inilahad ng Pangulo ang hangarin niyang tulungan ang 2,500,000 pamilyang Pilipino na makapagsimula ng maliit na negosyo. Target din ng administrasyon na 4 na bilyong kabahayan ang mabigyan ng supply ng kuryente bago matapos ang kanyang termino. Ipinangako rin niya ang pagpapalawak ng pagbebenta ng 20 pesos kada kilo na bigas sa buong bansa. Tututukan naman ng pamahalaan ang pagpapalakas ng sektor ng agrikultura, partikular ang coconut industry upang mapalago ang kabuhayan ng mga magsasaka. Kabilang din sa mga layunin ng administrasyon ang pagtatayo ng 40,000 classrooms sa buong bansa bago matapos ang kanyang termino. Sa larangan ng palakasan, ipinag-utos ni Pangulong Marcos ang pagbubukas ng ilang pasilidad ng Philippine Sports Commission para sa publiko, kabilang ang mga oval at iba pang sports venues. Binigyang diin din ng Pangulo ang kanyang kampanya kontra korupsyon, kaya sinimula ng investigasyon sa mga maanomalyang flood control projects. Kitang-kita ko na maraming proyekto para sa flood control ay palpak at gumuho. At yung iba, guni-guni lang. So that this will not happen again, first, the DPWH will immediately submit to me a list of all flood control projects from every region that were started or completed in the last 3 years. Sa mga susunod na buwan, makakasuhan ang lahat ng mga lalabas na may sala mula sa investigasyon, pati na ang mga kasabwat na kontratista sa buong bansa. Kaya sa mga nakikipagsabwatan upang kunin ang pondo ng bayan at nakawin ang kinabukasan ng ating mga mamamayan, mahiya naman kayo sa inyong kapwa Pilipino. Mahiya naman kayo sa mga kabahayan nating naanod o nalubog sa mga pagbaha. Mahiya naman kayo lalo sa mga anak natin na magmamana sa mga utang na ginawa ninyo nang binulsan nyo lang ang pera. Sa pagtatapos ng kanyang ika-4 na State of the Nation address, pinawi ng Pangulo ang pangamba ng mga Pilipino sa harap ng iba't ibang hamong kinahaharap ng bansa. Ipinangako niyang laging nakaalalay ang pamahalaan at hindi mukhang publiko na huwag mawalan ng pag-asa. Sa mga matitinding hamon na binabato at hinaharang ng ating mundo ngayon, nasa likod ninyo ang pamahalaan. At huwag tayong matakot, huwag tayong titiklop, huwag tayong mawawalan ng pag-asa. Dahil ang Pilipino ay likas na matapang, magaling, masipag, matibay, at mabuti. Para sa Panalo o Talo Year-End Report, ako si John Riz Calata, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama.
mga paglilingkod na tama. Kaya panalo ang Pilipino. Pero meron ding ginagawang hindi tama. Kaya talo ang Pilipino. Mga ibinigay na serbisyo ng mga ahensya ng pamahalaan ngayong 2025. Ngayon, alam na kung panalo o talo. DWIZ Year-End Report.